Magandang araw sa atin mga kaining. So meron tayong ginagawa dito ay isang Fuji Denso na inverter refrigerator. So ayan mga kaining ay Fuji Denso yan. Ayan o. Ayan. So ang naging problema nito mga kaining ay itong kanyang itong board. So ayan o. Ang sira nito mga kaining ay board. Ayan o. Tutukan yung maigi mga kaining. Putok. Ayan. Kaya hindi niya pinapandar yung ating compressor dahil sira na ito. So ito mga hindi ngayon may nakuha tayong nito pang replacement pero parehas lang sila ng same. So ayan, kinapit na natin mga hindi ngayon Yung may reading na yan na kulay pula, umaandar na yan. So working na ito mga hindi yung ating compressor yan. Umaandar yan. Tapos itong filter natin, mainit na yan. Tapos ito kanyang pinaka-rated current. So meron natin na pong 0.27. So dapat tataas pa yan 0.38 hanggang 40 plus ang makuha natin dyan current nya. So ngayon makuha hindi na i-obserbahan pa natin kung ano ang naging problema pa nito. Kasi hintayin lang natin itong makuha hindi ay lumamig. Dapat mabilis maglamig to kasi inverter to R600 ang refrigerant nito. Ayun lumalamig naman medyo malamig na siya mga winding. Tapos ito mga winding may ilaw na yan. So may power na yan kasi gumagana na. Kasi ito ang problema nito ay walang power talaga. No power. At saka ayaw maglamig. Ayun mga winding ay hintayin lang natin maglamig ito bago natin takpan yung ating board doon para ito ay ma-obserbahan muna natin itong kahit mga 3 days bago natin i-turn over doon sa customer natin. So kung mga hinding, update ko na lang kayo mga hinding pag goods na lahat yung ating refrigerator. Mga hinding, so ito na yung ating refrigerator na Fuji Denso na inverter. So ayan mga kawinding ay ating checkin na kung siya ay malamig na ba o kung siya ay nakakabuo na ng yelo. So ayan, sana natin ito mga kawinding. So ito mga kawinding, malamig na siya. Tapos ito, meron siyang yelo, itong bubuo mga kawinding na yelo. Ayan, yelo yan mga kawinding. So ito mga kawinding, walang laman. So lalagyan natin ng tubig ito mga kawinding. So tingnan natin kung siya ay ito'y mabuo na niya lahat kasi okay naman ito So ito, mayroon na itong malamig na rin sa baba. So lagyan natin itong tubig mga kawinding kung siya ay titigas na ba siya. So ayan mga kawinding, update ko na kayo ulit mga kawinding pag ito ay So lagyan muna natin tubig para matingnan natin kung siya ay matigas na talaga mga kawinding. Mga kawinding, so tinanggal ko muna yung yung lagayan natin ng yelo. So ayan malamig naman lang siya mga kawinding, kaso lang so meron pa ibang sira. Ito dapat yung blower nito gagana. So meron pan yan dito sa likod mga kawinding. So umuusok naman siya yun may usok naman. So ito mga kawinding ay tatanggalin lang natin. So nandito ang niyan, screw. Tapos nandito yung evaporator niyan sa likod. So tikwatin lang natin ang kuko yan. Kaya malaking bagay talaga pag mahaba ang kuko natin kasi pang sungkit. So tanggalin ko lang muna mga kawinding na yung isa kong kuko So ito mga kawinding ay nakasaksak pa. So kailangan yung flat screw, masyadong lubot. So ito na lang, kutsilyo. Ayan. Andyan kasi yung screw ng mga kawinding Ayan. Screw, ayun nakatago. Pero hindi mo mahalata yan na may screw yan sa loob. Tanggalin na natin mga kawinding. So tingnan natin kasi nandito yung evaporator niyan sa likod. Ayan. Kasi dapat yung nito, umaandar dapat yung pan cooler. Yung pinaka-pan niya. Ayan, tanggalin muna natin. Kasi hindi umaandar yung pan. So tingnan natin to, hilahin. Ayan.
tigas. So hatakin ko muna mga ka-winding. Dahil lang mga ka-winding, hatakin na natin. So ayun mga ka-winding oh. So malamig na doon, nandun yung evaporator natin. Ayun oh, tingnan nyo, ayun oh. Yellow na yan. Ayun, yan yung evaporator. So ito yung pan. Ayun, tingnan natin itong ano, kasi nandito yung ano yan, yung pan yan. Dapat yan ay umaandar. So i-flashlight lang natin mga ka-winding. Tingnan natin kung may ikot. Kasi makikita eh. Kasi umaandar. Yung ilisin yan. So nandun yung kanyang sakit oh. Kasi magkatabi niya. So nandyan rin yung kanyang sensor. Yung sensor niya na yan. Yun yung mga ka-winding oh. Yan yung sensor niya mga ka-winding. Pag sira kasi yan mga ka-winding, hindi aandar yung ating pan. Kasi connected yan dito sa ano, dito sa ating board tsaka dun sa heater. So itong kanyang pan, so dapat pag umandar ito, dapat mayroon man lang tayo maririnig na siya yung maandar. So sa tingin ko mga ka-winding, hindi ito maandar itong pan na ito. So tuloy lang ang lamig pero wala siyang buga. So yun oh, lumalabas naman yung lamig. So yung kanyang ano, sa pan natin hindi umaandar. Ayan oh. So hindi umaandar yung ating pan. So bago natin yan, checkin natin mga ka-winding yung pan kung ibuo ba siya o hindi. Pag yan ay sira, so ibig sabihin sira yung pan. Pag yan ay buo, ibig sabihin ang sira natin dyan doon. So checkin natin yung sensor doon. So ayun mga ka-winding ay ano, baklasin muna natin to. So papatayin muna siguro natin to, yung ating compressor. Kasi napalitan na natin ng board. So okay naman yung kanyang lamig, lumalamig naman na. So ang problema dito, wala lang siyang ano, kasi yung itong blower, yun yung magtutulak ng ano, ng lamig papunta dun sa baba. Kasi no frost ito. So ayan. So checkin lang natin mga ka-winding yung pan at saka yung sensor. So ito na mga ka-winding, so nailabas na natin yung pan niya. So ito yung pan niya. So yung mga ka-winding yung laman sa loob, so inubaran na natin. So yung kulay puti man yung mga ka-winding yan, yung chichikin din natin. So ito mga ka-winding ay ano, may tester na ako. So kuha na lang natin ng reading ito. So ang hirap mag ano, dali lang ito. So ayan, tusok ko muna. Ayan. So meron tayong na-reading mga ka-winding ay 33K. 33K yan. So hindi na naayos. Ayosin natin. Yan. Wala yung tripod ko eh. Hawakan na lang natin ganito. Ayan. Ayan. So 33K dito sa ano, sa dito sa pangalawa. So tatlo kasi ito mga ka-winding. So meron namang continuity. Ayan o. So meron ng continuity. So okay itong pan natin mga ka-winding buo. So isunod natin mga ka-winding yung ano, itong ano, yung sa sensor. So ito yung sensor nyan. Saan nga? Ayan. Sensor nito. So puputi na to. Dapat may makuha tayong reading dito. So tanggalin sa taas. Ay naku, ayun tanggal ah. Ang tigas. Yun. Ayan. So ito mga ka-winding, dapat ito mayroon tayong ma-reading dyan. Dapat mga kahit mga 3K, 5K kilo ohms ang ma-reading natin dyan. Susukin ko lang mga ka-winding. So wait lang. Susukin lang natin. Yan. So yung ka-winding natusok na natin to. So yan, natusok na natin. So dapat ay hirap. Yan.
2.2K lang ang reading niya mga kawinding. Oh. So mababa na ito mga kawinding. Kailangan mga 3K pataas ito. So ngayon, try natin ng palitan ng bagong sensor. So ito mga kawinding, magkaiba sila ng ng socket. So ito ipapalit ko mga kawinding na sensor kasi ayaw mandar ng pan. So ngayon, ito mga kawinding ay puputulin ko lang itong sensor nito. Tapos ito yung gagamitin natin, yung kanyang socket. So ito yung reading niya. So tapos itong yung bago nating sensor, so checkin natin kung ilan yung reading niya. So itusukin ulit natin. Ayun mga kawinding, may nakuha tayong 4K. Mahirap ng isang kamay. So, pasensyahan nyo na mga kawinding. So ayun mga kawinding, so natusok na natin. So yung kanyang reading 4.8K. So ngayon, ayun na yung papalit natin mga kawinding. So kaya hindi siguro pinapaandar na yung pan natin dahil mababa na resistance nitong ating sensor. So mga kawinding, so papalitan lang natin ng terminal tapos salpak natin doon. So abangan natin kung yung kanyang yung pan kung siya iaandar na, kung iikot na ba siya. Mga kawinding na napalitan na natin, nailipatan natin yung terminal niya dito sa bagong sensor. So ito yung niya, yung dati niya. So ito ikakapit na natin dito mga kawinding. So itong isang mga kawinding sa heater yan. So ito dito yung sensor. Ito lagay natin. Tapos itong sa heater. Ayan. Asalpak natin yan dyan. Tapos itong mga kawinding ay so ilagay natin dito. Ayan. Tapos ito i-cable tie na lang natin itong mga kawinding kasi naka-cable tie naman ito. So kuha lang ko ng cable tie mga kawinding. So ilagay natin dito. So ito mga kawinding, so yung nilagay ko dito mga kawinding pagdungtong niya. So wag electrical tape ang gamitin yung mga kawinding kasi malamig yung dito sa likod kasi kumakalas yung electrical tape pag electrical tape ang ilagay nyo. So ilagay nyo dito mga kawinding yung tubing, yung circable tube. Yan ang magandang ilagay dito sa ganito sa no frost na refrigerator para hindi matanggal, malalaylay kasi yung pag electrical tape ang nilagay nyo dapat circable tube. So ito mga kawinding ay i-cable tie lang natin. Mga kawinding, so na-cable tie na natin. Ayan so nailagay na natin. So naisalpak na rin natin yung terminal ng ating pan. So ngayon mga kawinding ay abangan natin to kung ito'y iikot. Dapat iikot to mga kawinding pag naisaksak na natin yung compressor. So ngayon mga kawinding, isaksak na natin yung compressor pero hindi aandar agad yung ating motor, yung compressor mga kawinding kasi may delay itong ating refrigerator. May delay yan bago umandar yung compressor. Yung ating yung fan motor ng ating refrigerator, so umikot na. So siya nag-yellow na yan. So yung butas na mga kawinding yan ang purpose ng fan motor natin sa refrigerator para doon pumasok yung ating yung lamig. So ayan mga kawinding, umikot na. So yung ating fan motor, so goods na to mga kawinding. So ay obserbahan muna natin itong mga kawinding mga 2 days or 3 days. So goods na itong mga kawinding. So ayan mausok-usok na yun mga kawinding. So ito yung kanyang evaporator nag-yelo na yan mga kawinding. So yan, so hindi lang pala board ang sira nito mga kawinding, pati kanyang sensor. Yan yung sensor na pinalitan natin.
So, ayun mga koinding. So, okay na ito ang ating Fuji Dinso. So, ayan. Kung bago lang po sa aking channel, so please subscribe at pahit ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So, ayan mga koinding. So, bye-bye na po. So, ayan. Umiikot na to. May hangin na yan dito mga koinding. May hangin na. So, dapat nagpapil tayo para makita nyo umandar talaga. Ayan no. Ayan no. Tingnan nyo to. Ayan no. Pag binugan yan. Yan. Okay na yung kainding. Kita nyo naman umiikot na yan. Alam nyo naman pag hindi umiikot yan nakatigil. So ayan.